team. And syempre, ngayon, dalawa na nasa harap ninyo. They're my cornerstone sa team ko. Without them, siguro, mahirapan kami to get another championship. So, thank you, Eka. Thank you, Kent, for leading the team, not only on the court but off the court. Yung relationship ng mga bata, isang buong pamilya sila. We play for each other. We play with heart and pride today. Even if we're down no second quarter, di bumigay yung mga bata. We just play within our system, the UST Tigresses way. So, yun, I think deserve nung dalawang na nandito sa harap on their last playing year to have another championship for UST. And of course, I want to thank yung mga coaches ko. I will not be here without them also, yung mga coaching staff ko, down to the utility. We all have a part here sa championship, hindi to lahat sa akin. And I'm very happy also every time meron kaming laro sa NU. The fans, the live bodies are increasing, and this is not for UST anymore, this is for women's basketball. Yun yung parati yung sinasabi na they should have watched yung women's finals uli ngayon, and makikita nila na na-elevate na natin yung women's basketball dito sa Pilipinas. Well said, Coach. With Eka, you have 10.6 assists, 5 rebounds, and 1 steal in your final UAB game. You and Kent are a great support system ni Coach Heidi. So ano man sayo mo na yun nga, naibalik nyo yung corona sa Espanya? Eka, what can you say? Siyempre, una po, hindi naman namin ito makukuha kung hindi kami nagtulungan lahat. Sabi ko nga kay Ken Jade, dahil hindi natin ito kakayanin ng dalawa lang, kailangan natin isama yung buong team. Kumbaga, yung second game, medyo pangit yung nilalaro namin ni Ken. Kumbaga, hindi kami nakakatulong sa offense, pero bumabawi kami sa defense. And yun, yung mga teammates namin nag-step up. And yun, so super proud ako kasi lahat talaga nagtrabaho dito. Hindi lang yung mga teammates ko, pati yung mga coaches na nag-guide sa amin. Thanks, Eka. Get 16 points, 9 rebounds, 5 assists, 5 steals, 1 block, and finals MVP. So, what can you say? You're gonna end your collegiate career as a winner. So, what can you say na, yun nga, UST is back on top. Ano lang, sobrang happy lang kami kasi yung sakripisyo namin ilang years na magkakasama kami ng UST. Ito na yung bunga ng pinaghirapan namin, yung sacrifice namin. Malayo kami sa family namin. Daming bawal, syempre, kasi isa lang yung goal namin na gusto nung makuha. And hindi ko to makukuha, yung award na to, kundi dahil kay Lord. Dahil sa gabay niya, at pagbigay niya ng lakas sa amin, lahat kami. And of course, hindi ko rin ito makukuha, kundi dahil sa mga teammates ko, sa coaches, at sa mga tao naniniwala sa amin. Sobrang na-overwhelm ako kasi wala naman sa goal ko na makuha yung finals MVP. Yung goal ko lang naman is makuha yung championship. And ito na yun, parang thankful ako na binigyan ako ng another blessing ni God. And thankful ako sa mga teammates ko. Mamimiss ko sila, mamimiss ko yung mga kalaban dito sa UAP kasi ito na yung last game namin na Eka. And mamimiss ko yung mga tao sumusuporta sa amin, naniniwala sa amin, and hopefully, lumawak pa yung women's basketball dito sa Pilipinas, and supportahan pa. And yun lang, thank you din sa mga UST community, sa mga sponsors namin, sa kay Coach Heidi, sa family ni Coach Heidi, kay Mami Doc, lahat ng coaches, hindi ko naman isa-isa kasi sobrang daming sumusuporta sa amin. Yun lang, thank you lang ako, and thank you kayo Lord kasi binibigyan kami ng championship ulit na Eka. Thank you, Ken. Okay, the floor is yours. Coach, 2 titles in 3 years, almost 3 for the fourth quarter last year. Pero, given na sinasabi niyo po na may parity in women's basketball tayo, pero dominant pa rin yung kanyo during these past 3 years. What does this say about the success of your program and yung binibuild mo po
pati yung grassroots rin? As you all know, di ba, I'm part also of WMPBL, and I think yun yung isang way ko rin to help women's basketball after their college years na may mapupuntahan sila na professional league, and sana magtuloy-tuloy. And of course, we will not forget yung grassroots program where dun talaga tayo kailangan magsimula. I think the program of UST kaya successful siya, it's because of our high school program as well. Makikita ninyo like Karil, Jean Reliquete, Maglupay, Bridget Santos, Nicole Danganan, yung twins ko, they all came from UST high school program. And I think yun yung pinakamaganda na support na nakuha ko sa UST, because nung dumating ako 2016, yun yung number one na sinabi ko, because we don't have the budget to get the best players for recruitment, sabi ko, but the player development program that I instill sa UST, that's the most important na manggaling sa UST yung program from high school until college. Back to the game now. What was the conversation like nung halftime? Kasi bandang midway point ng third quarter doon na talaga kayo. So ano lang yung naging mag-motivating words mo for the team na mas pagalingan pa yung laro sa second half? Sinabi ko lang sa mga girls nung we were down by I think 10 nung second quarter, but we made a run. Sinabi ko lang sa mga bata sa dugout that we need to start playing our individual and team defense to clamps yung mga shooters ng NU, and of course yung identity namin na yung run and gun game namin, doon kami nagkaroon ng malaking margin against NU. To Becca, and one of pinaka-decorated resumes sa buong USC Grand Tigers history. So, what are your thoughts lang sa, ayun yung nakwento mo sa akin before na hindi ka naman dapat talaga sa USC, pero ultimately, ayun nga, pang nagawa ko sa iyong legacy and history dito sa USC. So, ano na masasabi mo sa overall legacy mo na may iwan mo sa USC? Di ako nagkamali. Di naman ako ganun ka-showy kay coach na nagpapasalamat ako sa kanya sa lahat. Di lang sa loob ng court and outside din syempre. Dami niyang binigay. Lagi naman niya sinasabi sa akin, tulungan niyo lang ako na iangat yung team. Makuha natin yung championship. Wala na akong hinihiling sa inyo ni Ken. And ito na yun. And happy ako kasi nag-end yung career namin ni Ken sa UAP ng champion and maayos and walang injuries. And syempre papasalamat ako sa buong lahat ng UAP. Maraming salamat dahil pina-experience niyo sa amin ni Ken to. And super happy ako kasi may magandang memories kami na babalikan. Ken, para sa iyo, 3 taon sa UST, 2 doon ng champion. Para sa ano yung biggest sacrifice mo lang para mapunta ka kung nasaan ka kayo din, iwan mo yung USC as one of the winningest players to ever be a part of the program? Yung number one, siyempre, na sacrifice ko yung malayo ko sa family ko. Kasi yun yung taga-probinsya, yung taga-Bacolod. And hindi ko na iniisip yun masyado na malayo ko sa family ko, mahirapan ako dito. Dahil din sa gabay ng mga coaches at mga teammates ko, hindi nila pinaramdam sa akin na malayo ako sa family ko. Naramdam nila sa akin na part ako ng family ng UST. And yun, sobrang mamimiss ko yung UST kasi iba talaga yung program ng UST. Iba kami magmahalan, hindi lang teammates kundi magkakapatid, magkakapamilya. And outside the court, andun kami, buo kami kahit nag-aaway-away, magkakapatid, nagkakasundo kami. At ayun, pag may problema, pinag-uusapan, hindi yung binabaliwala. And doon kami nag-grow. Lahat kami nag-grow dahil doon. And nagtutulungan lang kami palagi kung ano yung mga kailangan namin i-improve pa sa sarili namin. And thankful ako sa UST talaga kasi tinanggap nila ako ng buo kahit galing ako sa ibang school. And yun, thankful ako sa kay Coach ID kasi matagal na ako gusto. And tinanggap niya pa rin ako ng buo na hindi ibang tao, hindi ibang team na galing. And yun ako, happy ako. Namimiss ko yung UST and lahat ng mga family ko sa UST. And follow-up lang sa question ni Ernest, could you talk about your growth as a player? Kasi since dumating ka sa UST, yung championship streak ng NU,
tapos naging national team player ka pa, tapos ngayon to finals MVP, two-time champion. Ano masabi mo sa yung growth mo, personal growth sa player? Yun nga, palagi kami nag-uusap din yung Shiny and mga coaches na kung ano yung mga kailangan ko i-improve sa sarili ko. And nagtatanong ako palagi kung ano yung mga kailangan ko i-nagdagsuin ko. And of course, yung everyday na training namin, lahat kami nagtutulungan para mag-improve individually, hindi lang as a team. And siguro everyday, nag-improve kahit 1%, 2%, kahit konti, basta mayroong improvement. And yun lang, sobrang thankful din ako sa teammates ko kasi tinulungan din nila ako mag-grow as a player and as a person. Then dahil din sa mga coaches na magabay sa amin para mas maganda yung exit namin ni Eka, and as a leader din, hindi siya madali for us kasi maraming sacrifices na kailangan namin gawin. And happy ako kasi di kami na ganun nahirapan na Eka dahil sa mga bata din na masunurin, mababait, and Talaga? Opo, minsan nagkasulo, pero alam mo yung may respeto sila sa amin. Kaya likod, pinagtatanggol mo lang eh. Nakikinig sila palagi sa mga sinasabi namin, and kahit anong mga kalokohan, sinasabi namin kasi syempre leader kami. And kami palagi sumasalo na Eka ng mga galit ni coach. And yun kasi, yun yung tinatawag na pamilya eh. Kung ikaw yung mas matanda, ikaw yung sasunod ng mga problema ng bata. So yun, tinutulungan din namin sila na mag-grow din. Hindi lang kami yung nag-grow, sila nag-grow din. Kasi yun nga, palagi ng open communication. Thank you po. Coach, both of them, hindi naman talaga dapat UST. Oo nga, no? Okay. Do you think it's destined lang na maging UST sila and gano'n lang kagrabe yung naging impact nila sa buong taon nilang in-stay sa UST? Si Kent naman I was recruiting her nung nasa Silay pa siya. And dream school niya talaga yung Lasal. But came pandemic, mayroon nangyaring problema sa Lasal and tumawag siya sa akin. Na lilipat siya sa UST. Kay Eka, ganun din naman. I think, heaven sent nga Sinasabi ko parati sa interview ko. Lahat ng mga nire-recruit ko na mga players sa UST, some hindi pumupunta sa amin. I wish them well, and yung iba naman pumupunta sa amin. I think, sabi ko, lahat ng na-recruit ko sa UST are always heaven sent. Unless, syempre, may mga players na umaalis din yung sa program, but again, yung mga nagsustay sa amin sa UST, they are all heaven sent. Dahil alam nila kung paano yung programa ng UST. Okay. Coach, nga po din, you just in the championships and played a very big part po sa pagdala ng women's basketball dito nga sa China. What still keeps you going? Beside my young age, I think yung love ko for the game, number one. Siguro when I was playing sa high school, college, hanggang sa national team, siguro yun yung burning desire ko parate to help women's basketball kung nasan siya ngayon. And hanggang kaya ko pa, I will still help uplift yung stage ng women's basketball dito sa Pilipinas. Coach, you talked about these two being the cornerstones of your team for the past 3 to 5 years. Gaano ka-confident ka lang na, mahahanap po ulit yung cornerstones tulad ng kanilang dalawa kasi nga nabanggit mo earlier, you have a great high school program, grassroots program that can ultimately replicate yung legacy na ng dalawa? Of course, mahirap, no? Especially every time na may umaalis, like sila Tantoy, sila Taki, di ba? Yan yung mga mamimiss mo sa mga players mo, yung impact nila as a player and as a leader sa loob ng team ko. Mamimiss ko si Eka, mamimiss ko si Ken, and the life must go on, the program must go on. Kailangan mag-step up ng mga maiiwan kung sino ngayon ang mag-feel sa shoes na nawala nila Kent at nila Eka. So, we will still grow and hopefully come season 89, merong bagong Kent Pastrana and bagong Eka Soriano na mag-feel sa shoes nila. Congratulations, Coach!